Naisip niyo na ba kung paano ba talaga nagbabago yung sistema ng edukasyon natin? Kasi hindi naman yan parang magic na isang araw iba na lang bigla. Isa yung proseso, isang evolusyon. At ngayon, titingnan natin ang isang napakahalagang chapter sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas, yung mga malalaking reforma na nagsimula pa noong dekada 80. So, ito yung magiging journey natin. Magsisimula tayo sa PROCEED, yung malaking master plan, tapos sisilipin natin yung bagong curriculum sa elementary at yung konsepto ng 4-H. Sunod, aakyat tayo sa high school with SEDP at doon may special focus tayo sa paglinang ng wikang Filipino. Tara, simulan na natin! Okay, so saan ba nagsimula ang lahat ng ito? Kasi bago pa man magkaroon ng mga bagong libro o bagong subjects, kailangan muna ng isang malinaw at malaking plano. Dito na pumapasok ang PROCEED. Paano nga ba binabago ang sistema ng edukasyon ng isang buong bansa? Parang ang hirap isipin, di ba? Well, ang sagot pala, nagsisimula ang lahat sa isang solidong plano. Isang vision para sa kinabukasan. At iyan mismo ang nasa likod ng unang programang pag-uusapan natin. Kilalanin natin ang PROCEED o Program for a Comprehensive Elementary Education. Hindi to basta-basta lang na programa ha. Isipin nyo, isa itong 10 taong master plan. 10 years. Ito yung naging blueprint na imunungkahi ni Dr. Minda C. Sutaria. At ito yung naging pundasyon para sa isang buong dekada ng pagbabago sa ating elementary education. At ang galing dito, tingnan nyo kung gaano ka-komprehensibo yung plano. Hindi lang tutungkol sa kung anong aaralin ng mga bata. Sinasaklaw nito ang lahat, mula sa misyon at values, sa training at kapakanan ng mga guro, yung mga classroom at building, hanggang sa budget at management. Buong-buo talaga yung approach para iangat ang kalidad ng edukasyon. Okay, so mula sa malaking plano ng PROCEED, ano na yung ulang naging resulta? Eto na, titingnan natin yung mismong naging bunga nito. Isang bagong-bagong curriculum para sa mga elementary schools. Ito ang NSEC or the New Elementary School Curriculum na inilunsad noong 1983. Ang goal, gawing sentro ng pag-aaral yung mga pinaka-esensyal na larangan, siyensya, teknolohiya, matematika at syempre ang pundasyon ng lahat, ang pagbasa at pagsulat. Pero eto yung pinaka-game changer, yung pagbabago ng filosofiya. Mula sa pagiging subject-oriented, naging outcome-oriented. Anong pinagkaiba? Well, imbes na ang focus ay matapos lang yung chapter sa libro, ang focus na yon ay yung resulta, yung mismong natutunan at kayang gawin ng bata. Hindi lang anong inaral mo, kundi anong natutunan mo at paano mo to magagamit. So, para ma-achieve yon, binalik yung focus sa mga fundamentals, yung pagmaster sa tinatawag na 3 Rs, reading, writing, and arithmetic. Kasi 'di ba, ito talaga yung mga building blocks. Kapag matibay ka dito, mas madali nang matutunan ang lahat ng iba pang bagay. Kung ganon, ano ba talaga ang itsura ng NESC sa loob ng isang classroom sa araw-araw? Halika, alamin natin yung structure at yung mga core values nito. Sa ilalim ng NESC, pinasimple nila ang lahat. Para sa primary grades, yung mga bata mula grade 1 hanggang 4, 4 na subjects lang muna. Less overwhelming, diba? Tapos pagdating sa intermediate, grades 5 and 6, doon na nagiging 6. May gradual na pag-akyat, kumbaga, habang lumalawak na rin yung kaalaman nila. At kung sisilipin natin yung schedule, may mga kapansin-pansin. Tingnan nyo, may 20 to 30 minutes na nakalaan para sa character building. Ibig sabihin, hindi lang academics ang mahalaga. Tapos, parehong 60 minutes ang Filipino at English sa lahat ng grade levels na nagpapakita kung gaano kahalaga ang wika. Bawat minuto talaga, pinag-isipan. At ang pinakapuso ng lahat ng ito ay ang konsepto ng 4Hs, yung holistic approach ng NSC. Head para sa pagunlad ng isip, heart para sa paghubog ng values, hands para sa mga practical na skills sa paggawa, at syempre, health para sa physical at mental na kalusugan. Yung goal, hindi lang matalinong bata, kundi isang batang buo ang pagkatao. Sige, mag-move on na tayo. Mula sa pundasyon sa elementarya, aakyat na tayo ngayon sa high school para tingnan kung paano nagpatuloy yung reforma. Dito na papasok ang SEDP o Secondary Education Development Program. Ito yung kasunod na kabanata. Kung ano yung magandang nasimulan ng PROCEED at NESC sa elementary, yun yung itutuloy at palalalimin ng SEDP para naman sa mga high school students.
Tatlo yung pangunahing target ng SCDP. Una, i-improve ang quality. Pangalawa, palawakin ang access para mas marami ang makapag-aral. At pangatlo, i-promote ang equity o pagkakapantay-pantay sa resources. Sa madaling salita, quality, access at equity. Yan ang tatak SEDP. Ngayon, mag-zoom in tayo sa isang napakahalagang bahagi ng SEDP, ang paglinang at pagpapaunlad sa sarili nating wika, ang Filipino. Ang mahalagang tandaan dito ay ito. Yung goal ng Filipino subject sa ilalim ng SEDP ay hindi lang para matutong magsalita ng Filipino. Ang target ay i-develop yung tinatawag na macro-level communication skills. Ibig sabihin, yung kakayahang gamitin ang wika sa mataas na antas, formal, tama sa grammar at talagang epektibo. At para ma-achieve yun, ito yung 6 na macro skills na tinutukan. Parang hagdan yan eh. Nagsisimula sa pundasyon, pakikinig at pagsasalita. Tapos aakyat ka sa pagbasa at pagsulat, hanggang sa marating mo yung mas advanced, tulad ng pagbuo ng mga talata at pati na rin yung paggamit ng mga references. Isang kumpletong training para maging bihasa sa wika. At tandaan, lahat ng yan ay nagsisimula sa pakikinig. Yan ang unang hakbang at ang pinakapundasyon sa lahat. Sabi nga, bago ka matutong magsalita, kailangan mo munang matutong makinig. At sa wika, nako, sobrang totoo niyan. So ayun, mula sa malawakang plano ng Proceed sa paghubog ng NSEC sa elementarya hanggang sa pag-level up nito sa SEDP sa sekundarya, nakita natin yung isang malaking ebolusyon. Ngayon ang tanong na iiwan ko sa inyo, paano kaya hinubog ng mga pundasyong ito mula pa noong dekada 80 ang Pilipinong mag-aaral na nakikita natin ngayon?